Magandang umaga po, mga kababayan. Sa ating kagustuhan o marubdob na pag-ibig sa inang bayan na ayon kay Andres Bonifacio, alin pa kaya ang hihigit sa pag-ibig sa inang bayan? So ito po yung pag-ibig sa inang bayan na ginagawa namin. Dito po, pag-usapan po natin isang lalaki, ah, sobrang yaman, gwapo, at maraming chicks, marami pang pera. Pero anin mo yun? Kung sabi nga dun sa pagsubok kay Jesucristo na nagkwento sa isang Biblia. Hindi ko alam kung chapter yun. Pero naalala ko klaro. Inalok sa kanya ang buong mundo kapalit ng paglipat ng kanyang paniniwala kay Satanas. Sabi ng anhin ko ang yaman sa mundo kung ang kapalit doon ay aking kaluluwa. Englishin natin. Maganda pakinggan English eh. What profit does it for a man to gain the whole world and yet loses his soul? Yan po. So, ito, ang ating pag-usapan ay patungkol sa isang kurakot na customs collector. At siya po ay pumasok sa customs mula pa sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Ang alam ko, nakapasok siya sa customs kahit hindi yun yung kurso. Kasi ang kurso niya ay pagka-civil engineer. Nakapasok siya doon sapagkat po siya ay naging kapatid ni Aurora Sevilla na isang beauty queen na naging Pilipinas. At dahil doon sa kay Aurora Sevilla na naging girlfriend ni Joey Lina na senador noong araw na siyang president ngayon ng Marina Hotel ay naipasok siya sa pwesto dyan sa Bureau of Customs. Naging examiner muna hanggat sa lumago ang buhay niya. Naging customs collector. At nitong pinakahuli, sa panahon ni BBM, nilagay si Lisa Araneta Marcos at saka ni BBM bilang customs collector sa Cagayan de Oro. Akalain mo yung Cagayan de Oro, parang baliwala lagi pero pinagagawan po yung mga customs officials. At bago ko ibigay sa inyo, pakita sa inyo yung naging bunga ng kanyang pagiging masipag na smuggler. Mga marami siyang na naipon. Tapos yung tingnan natin kasi nag-iikot tayo. Ito, eco cancellation. Anyway, pagbigyan na lang natin. Hindi ko makayang doktor. So, anyway, ang pag-usapan po natin sa ngayon ay si Mr. Arthur Sevilla, Gayuso Sevilla Jr. At nailagay po siya sa customs sapagkat ay nilagay siya ni dating Senador Joey Lina na naging kabit niya si Aurora Sevilla. Pwede naman kayo masapa ng libel sa akin kung hindi nyo natatanggap yung salitang kabit. Aurora Sevilla, okay, it's your
right completely to file a libel case against me if you want. But I will stand by personal knowledge that you are one of the love of my life of Jovelina. Sarap pakinggan talaga. Love of my life, you've hurt, you've broken my heart. Now you leave me, love of my life. Can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life. Ooh, ooh, ooh. Yun. Kinanta ko na lang, ginaan ko na lang sa kanta para hindi magalit si Aurora Sibilya sa akin. So anyway, kapatid ni Aurora Sibilya, si Arthur Gayoso Sevilla Jr. Tapos, nung unang panahon ni Gloria Arroyo, grabe, examiner siya, kumita na siya ng gusto. Kaya lang, sugarol, nawala at na isang la. Pero aking ipapakita sa inyo, ang isa sa pinakaunang kayamanan na nabili niya nung siya examiner. Ito po yung bahay niya sa Afubay, number 18, Lukban Street. Grabe. 150 million pinatayo niya. Binili niya ang lupang ito, virgin pa. Wala pang ibang pinatayo, ibig sabihin. Siya nagpatayo. Saan kaya nagkaling yung pera na 150 million? Parang sa kaya Rich Dad Poor Dad na libro, How to Become Rich. Ay, sa totoo lang, diba? Kidding aside, ang pagtagumpay ng isang tao para sa kanyang sarili, kung sukatin natin ang pera, ay nasa kanya nakasalalay. Kailangan lang maging matapang, madiskarte, at tanggalin mong hiya mo, didiga ka kasi yan ang kailangan mo, didiga ka. Kung ang target mo naman kung saan kayayaman ay mga illegal, kailangan maging matapang ka sa dibdib at willing ka mag-alok ng kung ano-ano para ikaw ay yumaman. At ganun po ang pamamaraan ng ating mga congressman sa ngayon, ang ating mga contractor sa ngayon, ang ating mga civil engineers na trabaho dyan sa DPWH sa ngayon. At ang duda ko ka, yung dating kaibigan ko na si Vince Dixon. Ayaw ko na lang salita. Pero halata. Halata sa galaw mo, Vince Dixon. Alam mo, hindi ako naniniwala sa iyo, Vince Dixon. Paglatagan ka sa iyong kwarto, hindi yan mapapakita sa ibang lugar, sa iyong kwarto sa bahay. Dadalhin ang 34 na luggage maleta. 1 billion yun. Sa tingin mo ba kaya? Kaya mo? Mr. Vince Dixon. Ngayon, ang problema ko, kaibigan, ikabalin naman natin yan eh. Pero sinasabi ko, walang taong, walang santong, walang pasanto-santo sa perang paspasan. Natandaan mo ba noon, kaibigan, na naging mainit ang topiko tungkol sa flood control? Siya pa mismo tatalaga lamang sa kanya ni BBM. Ayusin mo ang DPWH. Linisin mo ang mga hanay ng tauhan. Alisin ang dapat alisin. O, ginawa ba? Marami siyang ginawa. Inalis, pero pinalitan ng tao niya. Alam mo na ibig sabihin. Medyo malinis ka kasi sa unahan niya. So, nangyari, yung budget na pinanukala ng Panginoon para
sa susunod na taon. Ngayong taon ito, 2026. May flood control, tinanggal. Kasi pumalit siya ng bigla kay Manny Bunuan. Tinanggal niya. Tinanggal niya mahigit 250 billion na flood control project. Ito na. Natuwa naman mga senador. Ginood time niya mga senador. Puri-puri sa kanya. Tapos, di, tanggal na sa budget. Nandoon sa budget House of Representatives, pero natanggal sa budget ng Senate. Ano nangyari? Buti na lang natukayan natin kahit papano, kahit hindi loko tayo, at least nakita natin sa live stream. Anong nakita natin doon? Umiiyak siya na nakikiusap, ibalik niyo ang pondo. Anong ibig sabihin? Pinagalitan ka ni Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, ikaw pa nga nagbigay sa amin ng listahan ng mga presyo ng materyales. Tapos ikaw kayo magsasabi ng ano. Okay, lumabas yung mga pagiging henyo ng ano, ating mga congressmen. Narinig at tatatandaan ko yung pagsasalita nito ni ano, si Congressman Jose Alvarez ng Palawan. Sabi niya, Your Honors, mga kapwa ko na mga mambabatas, baka hindi po niyo alam sa aking lugar doon sa Palawan. Sa itaas, sa El Nido, wala po mga ilog. So, kung gagawin na mga construction sa El Nido, mga flood control, mga kalsada, mga tulay, ay, saan kami kukuha ng buhangin? Kasi kukunti lang ang ilog doon. Doon po kami kumukuha sa south ng Palawan. At makikuha mo doon sa bayan ng Tara, bayan ng Aburlan, bayan ng Bataraza, hanggang doon sa Dulbag, yung mga sa Mariangin. Isang isla yan na puti, inagaw, binili na, pinatituluhan ni Tanjing Huangco sa panahon ni Marcos na pinalabas niya na walang ibang taong nakatira. At ginamit niya yung mga tauhan niya sa hacienda niya sa Tarlac, sa Concepcion, para kunwari mag-apply ng lupa, ng titulo. Alam mo yung mga titulo ng mga Muslim doon ng mga tribo, natituluhan sa taga-Tarlac. Paano mangyari yun? Wala naman taga-Tarlac doon sa Palawan. Pero ang siste, ginamit lang naman ni Kuwang ko ang pangalan nila. Ang nangyari, binenta to sa San Miguel kagad. Saan ka makikita? So, anyway, ang kwento na natin dito yung tungkol dun sa yung ano, construction doon. Sabi ni Congressman Jose Alvarez, Your Honors, hahakot pa kami ng buhangin mula doon. Ang dubli-dubli gastos. Kaya ganun po explanation kung bakit mataas ang estimate ng mga proyekto ng flood control sa El Nido, sa Taytay, sa Rojas, at saka sa San Vicente. Bilib kayo sa akin, kabisado ko mga bayan doon. Pwede pa umakyat ka doon, tawid ka ng bangka, sa Linapakan. Hindi ka makapunta doon. Punta ka rin sa Coron. Ang ganda rin ng Coron. Tapos pumunta ka rin doon sa ano pa, sa Culyon. Yung Culyon, naging magandang lugar na ngayon. Pero dati yan po ay yung mga may ketong ay doon tinira ng mga Espanyol noong araw. Pero ngayon, wala na silang ketong. Ang matinding ketong ngayon na walang gamot pero nakakahawa, matindi. Alam mo ano yun? Ketong ng flood control. Grabe. So anyway, nagkaroon na naman tayo kwento-kwentuhan kasi ito na lang mga pamamaraan na mawala yung sakit ng loob natin. Baka masaktan sa puso natin at ma-stroke pa tayo. Tayo pag kawawa. Tayo pag nawala ng pera. Wala pa tayong pambili ng kabao. Tapos may maglalamay sa iyo, nagpapatong it ka para pambili ng kape. Yan ang masaklap. Ang mayaman pag mamatay nasa Arlington.
Kita ba si Cabral nasa doon? Pero siya nga ba yun? Bawal ang mga tao pumasok. Ay, bawal papasok ka doon, walang dala-dala ng cellphone. So, si Cabral ba talaga nahulog doon sa Buwit River? Doon sa Camfor? Sa Baguio? Sa Quezon Road? Nako naman. May magpapakamatay ka lang naman ka pa sa Quezon City. Pakisagot mo nga sa akin. Ito may bisita po ako kaya pwede lumakita po kanya. Pakisagot mo ka sa akin. Anong nasa isip mo? Halimbawa, ikaw ay magpapakamatay. Ano ba ang tao na nagpapakamatay? Di ba? Ng feeling na wala na swerte sa buhay, di ba? Mga depressed. Yung mga bigo sa pag-ibig, Bigo sa pag-ibig. bigo sa pera, daming-daming utang, hinahabol ng justisya, kasi nga, siyempre, nagagawa ng krimen at hindi na siya ata mahal ng kanyang mga magulang o di kayo mga bata sa kanya, maraming papakamatay, bubuli lang. Oh, yan ang sitwasyon. Meron ba kayo nakita? Nabalitaan man lamang na Billionaire. nagpapakamatay na bilyonaryo. At hindi lang basta-basta bilyonaryo. 20 billion daw ang estimate ni John Vic Rebulla na inaitabi ni Yusek Maria Catalina Cabral. Ayan. Anong ibig kung si Satanas katabi niya, palit natin siya, si Jesus Catalina, si Maria Catalina Cabral ang lagan. Anong gagawin? Oh. Ano mo ako? You change your faith. You believe in me. And if you do so, I'll give you the whole world as your prophet. Alam mo ang sagot ni Cabral? Ha? Ano? Sabi niya, oh, what do I profit if I gain the whole world and then I will commit suicide? Di ba? Kaya Cabral, lumabas ka na. Napalibutan na kita. Okay, tuloy-tuloy tayo sa kwento ng Arthur Sevilla. So, ngayon, ang nangyari sa kanya, mas matindi pa pala sa flood control ang kinikita niya. Alam mo yung flood control, kaibigan ko, anong gusto mo itawag ko sa iyo? Si Ram may tawag din. Naalala mo si Lacton, may dalawang testigo? Yung babae, dalawa. Yung isa tinawag niya si Grace. Ay, di, Maria. Si Maria. Yung isa nakalimutan mo pangalan niya, Mariang Palo. Sino pag-iba? Tapos, nakatagip ang mukha. Kinilala si Carlinis Kaya. Unfair naman, hindi ko kilala niya ako. Totoy Bato. Si Totoy Bato. Si Totoy Bato. Kausapin natin Totoy Bato. So, ang pag-usapan natin, ito nga, sinasabi ko nga sa iyo. Ang kay Cabral estimate natin, mula sa 2010, siya ay nagiging Yusek ni Noynoy Aquino. Tinalaga siya ni Secretary ng DPWH noon na si Babe Simpson. So, naging Yusek siya ng planning and services. Yan po lang pinakamagandang pwesto. Planning and services. Ibig sabihin planning, ito ka ng plano ng mga flood control. Tapos services, kasama niya yun, sila magbibigay ng disenyo na gagawin ng DPWH. Okay. So kasama rin sa planning nila pagkikwenta ng mga estimates ng cost ng project. So that time, dami-dami niya na siya. Dahil siya alam niya ang lahat ng disenyo, ang ginagawa niya, pinaka-copy-paste na lang yung design nito. Halimbawa, ang ginagawa niya nung bandang huli na, tulay doon sa, ilog sa Mindoro. Dalawang ilog yung malaki dyan. Ngayon, sa isang stretch ng ilog, mula sa bundok papunta sa dagat, kasi alam mo yung ilog, ay sabi ng asin, ang lahat ng ilog sa dagat patungo. Buksan na. Isipan mo at mararating mo. Makita natin, mararating natin, madiscover natin ang hiwaga ng mga flood control. So, yan ginawa niya.
Ang kikitain niya, 2010, 11, ano na ngayon, 2020, 2025, 15 years, no? So, kada taon, ang proyekto ng flood control, nung anak pa ni Noy, mura, maliit, nasa, ano lang, nasa 30 billion lang. So, times 6, 3 times 6. So, 1,880 billion lang. Tapos, sa panahon ni Duterte, medyo malaki. Nag-average ng 70 billion. 7 times 6, 42. So, no, Important. bali 420 billion ang total sa 6 na taon. Plus yung 180 Pinoy, so 120 plus 480, that is 600. Okay. Ibig sabihin, paghaluin mo ang proyekto na ginamit sa pundo para sa mula 2010, panahon ni Noynoy hanggang 2016, at mula 2016 hanggang 2022, panahon ni Duterte, ay 600 billion. Ang kay BBM, isang taon lang yan. Nakatatlong taon. So, ang estimate ni John Becrimulya, 2 trillion. 2 Wow. trillion ang lahat ng proyekto sa flood control, farm to market roads, saka iba pa. Mga paborito din ng mga congressmen natin yung yung multi-purpose building. Pag pinatay mo building, hindi mo siya gamitin pag meeting, pwede mo pagawin lahat ng mga health centers, pwede ka rin doon, nag-opisina yung mga doktor, mga nurses, at pwede rin siya mag-event ang mga barangay. Kasi nauso ng event, di ba? So ngayon, kung malapit ka sa barangay, papakasal ka, bibigay ka lang ng konting pera kay kapitan, makapagpakasal ka doon, ang ganda pa ng event. Mayroon pag-ibang magdedegosyo. Kami maglalagay ng pakla. O kami rin, lahat. Ganon na po sistema sa pag-inusap pala, mahala natin. So, to cut it short, 2 trillion. Sabi na lang 1% ang kinuta. Magkano yun? Magkano ang 1% ng 2 trillion? So 1 times 2 is 2. So 20 billion. Sa loob ng mula 2010 hanggang 2050 years. Hindi naman sama, di ba? 1% lang yun. Kasi yung iba, nagagawa sila sa 10%, 15%, yung mga SOP nila sa mga congressmen at mga senador. Kanya, bahala na kayo sa buhay. Anong gusto mo, sir? Nag-text pa ka sa staff ni Senator Soto. Senator, anong gusto mo ipasok ng proyekto? Ganun sila eh. Ngayon, dahil sa napakaraming proyekto at napaka-technical ang mga sinusulat, ang mga congressmen at senador na nagbubusisi ay walang makikita sapagkat parang bibi na pulag. Hindi naman alam yun. Hindi nga alam mag-compute ng sine cosine, di ba? Sine 60 degrees, cosine 60 degrees. Oh. We have that congressman na hindi man lang marunong kahit 1 plus 1, kahit simple math. Kaya nga, samantalahin ko pagkakataon na ito, mga kababayan ko, tignan nyo naman ang inyong ginawa. Bakit kayo naghalal ng mga congressmen na hindi man lang marunong sa math, kaya naisahan tayo sa mga flood control? Tama. Ngayon, alam mo kung ilang proyekto ng flood control bawat taon? Umaabot 8,000, 20,000 na flood control sa lahat sa buong Pilipinas. Kaya mo ba i-check? Dinaan sa dami para hindi nila makita. Ngayon, anong nangyayari? Pagdating po sa congressman na level, si congressman may sarili din siyang proyekto. Pero saan ang galing ang kanyang disenyo? Pasikreto din siya kay Cabral. Hingi ko design. Pati kasi isama mo na pati yung estimates.
Bakit wala ito? Kasi sa aking lugar dapat meron. Sabihin naman ni Cabral, bahala ka na po kung mamili dyan. Total, pare-pare naman. Mamili ka ng alin ang alisin mo, ipalit mo sa iyo. Ganun po yun. Akala niya nagluloko ako dito. Ganun lang po kasimple para nagbebenta na siya ng kamuti. Ganun ang ginagawa. Ganun lang tayo niluloko. So, pagdating naman doon, repasuhin ng mga congressmen. Your Honor, I am proposing an amendment Mhm. to define about Region 11. Region 11 about yun. May I introduce an amendment that 5 revetment projects be approved for the province of Davao Occidental. Ganun. Sa Davao Occidental, alam mo, akala mo buong Davao, teritoryo ni Duterte. Hindi. Yung Davao Occidental, teritoryo ng mga tauhan ni Romualdez. Eh, si Congressman Gonzaga, bata yun ni Romualdez. So, ibig sabihin, naiintindihan na ba ninyo? So, ngayon, dadalhin natin, ang premise ko kanina, mas malaki pa kinikita sa customs ni Arthur Sibilia kaysa yung mga nagpa-project ng mga contractor sa flood control. Pag ikaw contractor, ang isang proyekto, naghahalaga ng pinakamalaki ng 90 million. Mm. Kung may 10 ka, meron ka 900 million. Pero kung sa customs ka, magpaparating ka, bigas na lang. O, ang bigas. Ang isang barko na bigas, sa estimate ko, pwedeng abutin ng 20,000 metric tons. Tama ba? 20,000. Pwede sabihin natin na basta kang total niya, papasok ka ngayon sa estimate ko nung una, nakalimutan ko estimate, pero darating ko sa mga 200,000 bags ng bigas. So ngayon, ang sistema po sa ating pamuwis sa taripa, pagbigas ang pag-uusapan, na sa ilalim yan tinatawag na batas na rice tarification law na inakda ni dating senador si Cynthia Villar, na pinayagan na ang lahat ng mga importer mag-import na kung ilang metric tons ang inyong i-import mula sa Vietnam, Thailand, sa India, nag-import na tayo ngayon. Basta, bayaran lang ninyo ang tinatawag na taripa. Kasi pag import, ang tawag sa buwis taripa. Okay? So, ngayon, pag ma-import na ngayon, dati nilagay 35%. So, kung ang presyo ng 200,000 sacks ay sabi isang sakong bigas, sabi natin ay 2,000, no? Isang sako, mga 50 kilos, 2,000. Pero ang import niyan, nasa 1/8 lang yan papasok. So kung 1/8 ang presyo, ang obligasyon pa ngayon sa 30%. So 1 times 35, 350,000 at 350 pesos plus almost 300 pesos. So 650 pesos ang idadagdag mo na bayad na buwis. Bawat sako. Tingnan natin, 200 sacks, 200,000 sacks. Compute natin. 650. Times 650. Buwis lang to, ha? Yan. So, ang sagot natin, ang buwis lang 130 million. Buwis lang yan. So, ngayon, kung ikaw si Arthur Sibilia, anong ginagawa niya? Ang diskarte niya para kumita siya, yung 1,800 na actual na presyo ng bigas kung bibilhin mo sa Vietnam o sa Thailand o sa India, palabasin niya na binili mo lang 1,500. So, ang tax na ngayon na 35%,
magbabase sa 1.5. Tingnan Mhm. natin, kumpitin natin. So, 1,500 times 0.35. Oh, mangyari na lang ay 525 ang tax. 525 times 200,000 bytes. Ayan. 105 million. Kanina, ilan ba yon? Kung sa tamang presyo, 130 million. So may difference na 130, mga 25 million. So paano siya kumita? Sasabihin niya sa kausap niya na importer, palaging importer niya mga Chinese eh. So sabihin niya, bigyan mo lang ako ng 120 million. Palabasin niya. Mabayaran niya ngayon sa opisina niya, palabas niya na nagbayad sa 105 million. Pagkatapos, yung 20 million na 15 million, kasi 20 lang hingin niya, kukunin, ibubulsa niya. Isang import lang yun. Isa-isang buwan, ilang import ang meron? Hindi lang bigas. Ito, estimatein natin. Ang populasyon po ng Mindanao, buong Mindanao kasi yun eh. Sabi mo 20 million. 20 million katao. Bawat tao, estimatein mo kumakain ng 1 kilong bigas. So, 220 million kilos a day. Sa isang buwan, times 30. Di, isang araw, 3 times kumakain. So, times 3. So, sa isang araw, ilang kilo ang nauubos? 60 million kilos. I-multiply mo sa 30 days. Para malaman natin kung ilang sakong bigas, gaano karaming bigas i-import natin para hindi magugutom ang tao. So, times 10. Ayan. Ilan? Kailangan mag-import tayo buwan-buwan 1 million. Hindi, 1,800,000 kilos A month. a month na bigas. I-divide natin sa 50 kasi per sako naman, di ba? At isang sako ay 50 kilos. Yan. Yung answer, ano sagot? 36 million sacks in 1 month ang ating import. So ngayon, magkano kikitain? 36 million. So sa kwenta natin kanina, sa 200,000 sacks, ang kinita niya 20 million. So divided by 200,000, ang sagot ay 180 times 20 billion. Ito ang kinikita ni Arthur bilang kolektor ng Cagayan de Oro Port. Wala. 3,600,000. Ayaw na niya mag-flood control. Sabi niya sa inyo lang flood control. Akin na lang customs control. Oh, ganun po katindi ang yarian. So dahil marami pa naman siya bibigyan, hindi naman mapupunta sa bulsa niya. Ano naman siya eh? Maasahan naman siya, pwede mo sabihin happy all. So ang kasi sistema dyan, hindi ka pwede kahit ikaw ang boss. Hindi pwede na Suluhin mananatili mo. ng boss. Kung susuluhin mo natin kikitain. So after showing to you, pwede natin sabihin
Kasi maraming bigayan. Bibigay pa sa kay Lisa Marcos. Tama. Si Lisa Marcos ang pinakamalaking share. Sa mga hari. Pero ang pinag-usapan natin yan, hindi lang bigas. Mayroon pang Sibuyas. sibuyas. Pero sigurado ko walang nag-import ng kamatis kasi mabubulok. Tapos bawang. Oh, tapos may mga chicken pa na import. Dami-daming import. Kaya, ladies and gentlemen, talagang ipagpalit mo na ang buong mundo kung ikaw ilalagay ng customs collector. Siyempre, magbibigay ka pa sa boss mo. At ang boss ngayon si Ariel Nepomuceno. Maniwala ka ba si Ariel Nepomuceno hindi tumatanggap mula sa collector? Siya pinaka-boss. Pero ang lahat ng collector sa buong Pilipinas, hawak niya. At kung Yung mga previous basta kung ang lahat commission. ng mga kwan, mga customs commissioner, pag sino ang hari, papalitan niya yan ng kanyang napapagkatitiwalaan. Kasi kung hindi mapapalitan, pwede siyang i-impeach. Ha? Anong impeach? Betrayal ng public trust. Betrayal ng trust. So, ganun po kalaki. Ang nakikita lamang natin ay ang flood control. Pero ang hindi natin alam, mas malaking kakurakutan ang nangyayari sa ating Customs Bureau. At dahil yan, itong si Arthur, King Arthur Sevilla, or King Arthur Gayuso Sevilla Jr. ay namili ng bahay, kotse. At syempre, hindi naman ako naniniwala na mahal naman siyang babae ng mga kapit niya. Kahit gwapo siya, napamahalan sa kanya dahil sa pera. O lahat naman yung binighan niya ng bahay. Ito, pasalitain ko na ngayon si Boy Tapang. Totoy. Si Totoy Tapang. Totoy Bato. Ilan ang mga babae ngayon ni Arthur Sevilla? Kasamang asawa niya. Nakatatlo na. Baka hindi ka nang updated sa pagbilang. Di na. May mga sikreto. Kasi, pero takot din yan. Alam mo sa budgeting, di ba, may tinatag na program funds. At meron naman tinatag na confidential fund. Yung iba, kung may program wives, meron din confidential wives. So ngayon, kung may confidential wives, meron din confidential children. So ganun siya po sa kalaki mag-mantinig. At ang una, alam mo naman siguro, no, makapag-acquire din ba siya mga bahay? Kasi marami siyang pera. Sige nga. Marami na pinatayong bahay, binenta. Okay. So, kung ayaw niya na, parang nagpapalitan siya ng asawa, no? Oo. Isang taon, pag ayaw niya na, palitan naman ng iba. Hanap din ng ibang properties, bibilin. So, anyway, hindi naman luluha yung mga nagiging babae niya. Binibilhan niya man ng bahay. So, anyway, ang unang bahay niya, anong alam mo na unang bahay na nabili niya, na-acquire niya? Bahay at lupa. Sa Apobay, 2006. 2005, 2006. Ganun ba? So, tika muna. Nais kong iklaro sa nakikinig sa atin. Dalawa pa nabili ko na property lupa. Sa Apobay, dalawa. Bakit naman dalawa? Marami siya. Bahay na siya. Bakit dalawa? Hindi, nagpatayo siya ng bahay doon. Binili niya lupa. Bakit kailangan pa bumili ng lupa? Dalawa. O nga. Sarili niya. At bakit nga may bahay na sa lupa? Bibili pa ng lupa. Marami siyang pambili. Marami siya. Yung isang bahay niya, anong pinatayo? Sa kabilang lupa, anong bahay naman pinatayo? Parang yan, parang second house niya. Siguro, plano niya rin ibenta in the future. Nabenta nga. Hindi ba marami siyang kotse? Nako, napakaraming kotse. Tanong ko, saan niya pinaparada ang kotse? Siya ngayon, sa bahay niya yung iba, baka bumili na naman ang other property doon para
igarahe lang yung mga kotse. So, ibig sabihin, dito mo na ngayon na pagganata, pag marami kang Pera. pera, bibili ka ng maraming kotse, mamroblema ka sa parkingan. Tama. Di ba? So, kagaya kay General Bantag, na pumatay kay Kapir Silapit, nakabili siya ng mansion doon sa Phase 4 sa Bill Air Subdivision doon sa Santa Rosa City. Bumili siya ng katabing lupa para paradahan na ng kasi 11 ang sasakyan niya. Hindi niya na maipon kasi. Fleet of cars, ha? So, ganun po mga mayayaman natin. So, kasunod, marami kang pera, may problema ka sa parking. So, anyway, ang pagbabayad po ng amilyar sa isang bahay ay nagbabase po yan sa halaga Halaga. ng bahay. Ayun. So, kung ang halaga ng bahay may nakalagay fair market value. Pag bahay, may tinatag sila na assessment values. Ang bahay, pag pabahay o residential, papalo yan ng mga hanggang 30% or 10% na lang. So kung 150 million, magkano bang halaga ng bahay pinatayo niyo sa Apubay? Ngayon, siguro, ang assess Yung isa value lang, na. may bahay na malaki. Ngayon, mga ganun na ngayon, ang halaga nun. 150 million. So kung 150 million, ang 10% ng 150 million is 15 million. 15 million. So iyan po automatically ang asset value. So tinuturuan ko na kayo kung paano mag-compute ng mga amilyar. All around talaga. Sorry. Tapos sa pag-compute ng amilyar, usually may tinatawag na 2% or 1% of asset value. Yan ang bayaran mo taon-taon bilang amilyar. Magkano yan? So, sabihin mo 0.01, 1% lang. 0.01 or 1% of 15 million. 1 point. Ang 10% ng 15 million is 1.5 million. So, 150,000 a year. Babayaran mo. Biro mo, mag-maintain ka ng bahay. Magbabayad ka pa ng bilyan. Ibig sabihin, mayaman ka talaga. Eh ngayon, nakapasok ka pa sa Apubay, mayroon pa tinatawag na monthly dues. Pambayad sa gwardya. Mga gwardya, hindi gwardya. Maraming gwardya para hindi makapasok ang mga kabatan. Tapos, marami pa sa mga street sweepers na private. Tapos, ang ibang subdivision na tawag sa Cebuano, tsada man kaayo day. O, daghang mga plantita. So, yun magmimintin ng mga tanim-tanim at mag-garden-garden, babayad din sila dyan. So, normally, sa isang exclusive subdivision na gano'n, yung monthly dues umaabot sa 50,000 pesos. Monthly? Monthly. Ibig sabihin, parang umuupa ka, pero ikaw na may-ari. So, ganun po ang gastos dyan. Ngayon, may bahay dito sa Tagaytay, sa Pacific Drive. Ganun din. Pacific Group pala. So, binabagay ko lamang ito just to demonstrate to you how far has he become so rich that nobody can reach him. Ngayon, ang sistema pala niya para bakit lumaki ang kita niya, mas lumaki nung nagbukas siya ng sariling korporasyon. Ay, hindi man korporasyon, kundi kumpanya. At ang tawag niya single proprietorship. Para mabilis, dinaan niya ito sa DTI. Ang tanong, dahil bawal po sa isang public official na magkaroon ng sariling kumpanya, gumamit siya ng ibang tao. At in this case, ang ginamit niya ay ang kanyang best friend mula ng grade 1 hanggang sa mag-graduate sa high school. O ito si Tutoy Bato, ang kanyang graduate, ang kaklase niya sa mula grade 1. So, Tutoy Bato, ano ang ginawa niya patungkol sa kumpanya? Sige, pakikwento na. Pakinggan natin. Taong 2019, May up to June,
Sinabihan niya ako na magtayo tayo ng kumpanya, trading, at transport service. Dalawa kayo ni Kelly, yung girlfriend niya. Sige, sabi ko. Gagawin kitang manager, pareho kayo magpapatakbo nun, samantalang ako nasa customs, mag-put up tayo nun. Sige, pumayag ako. Ako naman madali. Gusto ko rin kumita ako. Pero sabi ko, legal. Oo, sabi niya, legal. Kasi hindi ako pwedeng mag-put up yan sa sarili kong pangalan. Pumayag ako. Pumunta kayo rito sa Cagayan de Oro. Ayusin nyo lahat ng mga papeles, dokumento, at kukuha ako ng opisina. Doon kayo, Kelly. Habang ako, nasa loob ng customs. So, ganon. Bakit pala kailangan, sa pagkaintindi mo, bakit kailangan niya magtayo ng kumpanya? Sa pagkakaalam ko, gagamitin naman niya sa pagtulong din sa amin ni Kate na mag-put up tayo. Pero ako ang bibigay lahat sa inyo ng panggastos yan. Magbubukas kayo ng bank account, ipapangalan sa inyo yung kumpanya. So ako naman, magkaibigan kami matalik, magkumpare kami. Matagal na kami magkasama. Wala naman akong inisip na dadaanin niya pa yung diskarte niya. Hindi ko lang, wala naman ako alam niya sa loob ng customs. Pumayag ako. Nung dumating na yung natapos namin lahat ng pagkayo sa papeles, dokumento, DTI, BIR, ultimo sa barangay, lahat inayos namin. Magbukas kayo ng bank account, checking account. Ayan, sinunod namin. Open kami. Pero pera niya, ginamit kami. Sabi ko, paano kitaan natin yan? Paano kikita? Kayo nga magmamanage ng mga tatayo nyo kumpanya. Basta ako lang sa loob, ako lang bahala. Sabi niya. Pagkatapos namin maayos lahat ng mga papeles, pinapirma niya ako ng authorization na niya mismo, pinenya, pirma mo to, sabi niya sa akin. Ano yung pinapirma sa'yo? Pinapa-authorize niya yung driver bodyguard niya on my behalf na gagawin transaction. Sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, kala ko ba magkatrabaho tayo rito? Saan? Anong gagawin? Gagamitin sa lahat na magiging transaction niya sa loob. Na ano na ako, sabi ko, lalabas. May ganito yan. May transaction na gagawin, binuo niya ng kumpanya na sa pangalan mo. Oo. So, sa ngayon, ang ginawa niya para may kapag-transaction, nandun ka ba sa Cagayan de Oro? Wala ako doon sa Cagayan de Oro. That day, nung pinirmahan ko, pinauwi niya na ako sa Maynila. So, ibig sabihin, magaling ka pa. Manager ka pero wala kang ginagawa. Wala akong ginagawa. Ngayon, pati yung cheque, pirmahan mo. May babayaran na ba tayo? Hindi, basta pirmahan mo lang. Ako naman, sabi ko, ano pang nasa isip mo? Kala ko ba legal? Sabi ko, legal ha? Baka makulong ako niyan, sabi ko. Sa gagawin mo. Ganun din yun sa girlfriend niya, si Kelly. Pero kasama niya si Kelly na iwan. Pero ako pinauwi. Okay. At siyempre, wala siyang kakabayuhin kung alis si Kelly. Di ba? So, ibig sabihin, ano ang paggamit niya ng iyong kumpanya na nakapangalan sa iyo? Hindi niya na ako pinabalik eh. So, wala kang personal na alam. Wala akong personal, wala siyang report. Pero mayroon ka ng ideya.
Sabi ko, wag mo lang ako ipapahamak diyan dahil pangalan ko 'yan, ginamit mo yung pangalan ko, personal. Ikaw wala kang personality. Bakit? May tatago ka, may gagawin ka pala. Which is eto na. Nakuha mo ngayon attorney ang lahat ng sinabi ko sa'yo, nilahat ko, buti na lang napakahusay mo attorney. Nakuha mo yung mga dapat. So anyway, ah ang kumpanya mo ay trading and tracking. So, pag sinabi mo ang trading, ibig sabihin, ginamit niya ang kumpanya na siya kunwari ay nag-import. Yun kunwari nag-import. Tapos, para mabilis, yun na ngayon ang magbabayad sa customs ng lahat ng pabayaran na buwis. Ganun lang kasimple. So, ang ibig naman sabihin, Dami. pag Dami bumili account. ng shabu, yun din ang gagamitin. Tapos kung may mabiling shabu at mahuli, ikaw ang makukulong. So, kung may hahabol ng gobyerno sa mga smuggling, baka makita yung kumpanya mo, ikaw ang uhulihin, ikaw ang kukulong. Paano ngayon yan? Anong gagawin mo? Ganito na lang gawin natin. Hindi mo naman masasagot ng tama yun eh. Kasi hindi ka naman abogado. Pero itong pinakamaganda niya. Magsampa tayo ng reklamong total may ebidensya tayo dito. Wala tayong ebidensya sa mga pang smuggle niya, pero may ebidensya tayo ng mga kaya. So, ikumpara natin ang kita niya bilang customs collector, i-total natin, ibangga natin sa total ng kayamanan na binili kagaya ng 150 million sa Ubay. Although marami dyan ay hindi nakapangalan sa kanya, nakapangalan sa iba. At kung Hindi. nakapangalan sa iba, may tanong ako. May pinangalan din ba sa iyo? At kung meron, ano-ano yun? Naalala ko mga sasakyan. Yung iba pinangalan niya sa kapatid, pamangkin, pero sa akin mga sasakyan. Simula pa nung 2005, Anong sasakyan naman yun? marami siyang naging sasakyan. Yung iba, baka nabenta niya na. Pero sa ngayon, bumibili siya ng mga high-end dahil nga naging port collector siya. Dati mga ano lang, hindi naman mga halos mamahalin, pero meron na rin brand. Katulad na Sige, bagitin mo. bumili siya ng Ford Expedition, bumili siya ng Subaru, bumili siya ng Porsche, bumili siya ng Audi, dalawa. Ngayon bumili siya ng Volvo. Ngayon Land Cruiser, Toyota van na high top. Marami pa. Meron siyang truck, meron siya parang ginagamit siya sa farm niya. Marami. Sige, Marami siya. tatalakay natin susunod. Oo, marami yan. So ngayon, totalin natin yan, ang halaga. At ang mga bahay naman, na lista mo sa sunod na Oo. natin, sa sunod na sisimulan natin, episode 5 tayo ngayon, episode 6. Netflix. Tatalakayin natin ang magkano ang kanyang naipon Okay. at alamin ko kung magkano sahod niya bilang customs collector. Ibabangga natin para malaman natin ang mga halaga ng kayamanan na hindi niya kaya i-explain. Di ba? So, dahil dito, sinasabi nga ni Hilbert na laging sinasabi ng mga kaibigan natin ng mga makata. Sabi nila, for evil to triumph, it takes good men to do nothing. Pero ang katotohanan ng buhay, for evil to triumph,
it takes good men to do nothing. Dapat you must do enough to destroy these evils. Okay? So with that, siguro, I uh, we will leave it at that. We will follow it up. Kumpitin na natin ngayon at ipresenta namin ang mga bahay. Pero bago kami umalis, ipakita ko sa inyo yung bahay sa Dubai. Ito yung ipakita ko muna sa inyo yung Google Earth para makita nyo lang ang lugar kung saan sa Apubay. Baka makita nyo, picturean nyo na lang. At picturean naman po, alam mo, turo nyo sa amin para kung makita natin lahat, pwede tayo makahingi ng 25% na pabuya muna sa biyaya. Kung mga tax kasi yun eh. Ito ipakita natin ngayon ng Apubay kung paano ito. Ang Apubay pala po, ang buong kumpletong pangalan niyan ay Armed Forces of the Philippines Officers Village Association Incorporated. So yan po ang ibig sabihin niya. So ito. So nakita niyo na ba yung Google Earth? Yan ha. Ito, kita niyo, Apubay, mula dito, AP Finance Center, multipurpose. Ito yung may asul dito, yan ang Bayani Road. So dito siya sa pangalawang kalsada mula sa Bayani Road. Yung pangatlo mula naman dito sa FP Finance Center, multipurpose cooperative, Bayani Road. So, ito naman Bayani Road. So, ibig sabihin, ayan, meron merong mga kan. Bayani Road. Ito. Ano ito? Bayani Road. Armed Forces of the Philippines Army ito. Ito yung mga ng Army. Kita mo Bayani Road, no? Balik natin dyan. Dito kasi tinatawag na dali. Sana ba yun? Ito. One. Dali. Ulit. Ayan, ito may pula. Yung bubong ng bahay. Asal bang bubong nun? Ayan, bubong. Kung hindi yan, ang lukban na ito eh. Ito. Yung ba kaya yan? Ito. So anyway, bakit pa lang. At sa golf course. Tingnan natin yung golf course. Total, hindi naman ito private. Makikita natin yung mga itsura ng golf course. Golf course nito. Bayani ito eh. Yung Bayani, siguro pag tamaan ka dito, magiging Bayani ka na. Bayani Road. So, ipakita ko naman sa inyo yung bahay. Yung bahay mismo. Ang aking katabi, maraming property na binili sa kanya nakapangalan para hindi mahuli. So, ang gagawin namin ngayon ay makinig ka, Aurora. O ikaw, Mr. Arthur.
Ililista namin 'to, magsasabit po kami ng affidavit sa ombudsman. Ngayon, hindi po kayo makakalusot, sinisiguro ko. Kung sabi po ni Saldico, marami siyang text message at mga video at mga litrato na magpapatunay na maraming nakuha at marami siyang ibigay kay BBM, ay siya naman higit pa sa text. Higit pa sa text ang maging ebidensya niya. So, iyan ang isa sa mga ni Sa Navarra. Kita niyo si Sa Navarra? Yan ang ano. Ayan. Tapos sa loob, ayan. Yung nagtatago, ito, si ano to eh, si Totoy ba to? Oo. Ayan, si Totoy pa to. Ayan, sa loob yan, naglalaro pa si Totoy ba to ng ano? Ng Hinay Peña, ang kalaro niya kanyang asawa. Tapos ano niya ito yung dalawang lalaki. Pamangkin ni Arthur, King Arthur Gayuso Sicilia. Itong babae, anak niya si, anong pangalan nito lalaki? Si Tisha Kambal, no, na babae. Okay. So yan mga property dyan. Okay. Hindi yan. Muna siguro yan. Yan lang muna pakita namin, no? Ito naman po, sa sunod na namin ang kwento siguro. At least makita nyo, 150 billion po. Million ang bahay. Isa pa lang yan. We are trying. Hindi ito nakapangalan sa kanya kasi kung nakapangalan sa kanya, makukuha ito ng gobyerno. O, ganun. O, sige, hanggang ito na lamang, no? O, si Brent Santos, good morning. Si Tony Morguliban, sinasabi sa akin, "Hoy, balimbing ka. Kailan ba ako nagbalimbing? Sa katotohanan ako kumakampi at saka sa batas. Ang problema sa inyo, ang kahulugan ng inyong balimbing ay kung kumampi ka na kay Duterte, balimbing na tawag sa iyo. Eh, paano naman ang tawag sa kumampi sa kabotan ni si BBM? Oh, anong tawag sa iyo? Tony Moore. Oh, ano naman ang masama doon? May ibili naman niya sinasabi kayo. Eh, ang masama doon, yung pera ng pamahalaan, yung ginamit sa bili. Hindi ka ba nainggit yan? Grabe siya. Grabe ka ba? Okay lang sa'yo. Talaga natin si Pastor Rodi Rabi kung okay lang sa kanya yan. Di ba? Hindi sa batas ng Diyos. Okay, with that, good morning. Arthur, kamusta naman ang birthday mo ng nakaraang December 29? Have you celebrated it well? Pwede ka ba, magpa-party ka ba? Nagpa-ice cream ka ba? O, yan. Hanggang dyan lang muna tayo. Magandang umaga po, bayan. Paki-share, paki-like, para dumami ang ating lahi ng mga katipunero ng mga bagong taon. Katipunero sa mga bagong panahon.